Wala na nga ako maibiling gamot para sa ubo ko. Gusto mo pa may pa-birthday party. Buti nga, naimbita tayo ng tita mo dito eh. At saka... Nay! Nay! Sandali nga. Ako ng tubig. Ay, bantayan mo yung kapatid mo ha. Hindi marunong lumangoy yan. Ang babantayan niya? Laki-laki na yan. Babantayan. Ikaw naman. Sa lahat ng ate, ikaw ang walang kaamor-amor dyan sa kapatid mo. Sa bantayan mo. Loy, diyan ka lang ang alis na. Nay! Hindi po ako makarinig. Hindi po kayo marinig, Nay. Hindi po ako makarinig. Mula nang magkaisip, ramdam na ni Dodoy ang kakaibang trato ng kanyang pamilya sa kanya. Imbes daw na lambing at pagmamahal, puro pasakit daw ang natatanggap niya mula sa mga kapatid. Ano kaya ang nagawa niya kung bakit mainit ang dugo ng mga sarili niyang kadugo sa kanya? Tunghayan po natin ang kwentong ito ng pagsisikap at pagpupunyagi sa kabila ng kalupitan at kahirapan. Dito po sa Wish Ko Lang. Hoy, buksan mo nga tong pintuan. Ano ba, sabi mo, buksan mo yung pintuan eh. Ano ba, ba't ang tagal-tagal mo bukas ng pintuan? Kanina pa akong makatok ah. Ano yun, kuya? Loko mo talaga ako, no? Ha? Oscar, ano ba yung ginagawa mo sa kapatid mo? Ha? Hindi ka na umuwi kagabi. Nakipaglasingan ka na naman sa mga barkada mo. Tapos pag uwi mo, kapatid mo pa didiskitahan mo? Oo, diferensya. Nag-iinarte lang yan. Di naman talagang bingi yan. Nagbibingi-bingihan lang yan eh. Di ba sinabi ng doktor na nasira ng tubig yung tenga niya? At saka, hindi bingi ang kapatid mo. Mahina lang ang pandinig ni Dodoy. Ayan, kung meron kang dapat sisihin yung kapatid mong pabaya. Ano? Yan tayo eh. Pag pinag-uusapan yung favorite na bunsong anak. Sige, ako nasisihin nyo kung bakit nabingi yan. Ay, naku. Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong mga anak? Eh, yung bunso niyo malas eh. Pagkapanganak pa lang niya, namatay na si tatay. Kaya kayo ganyan sa kanya. Siya ang sinisisi niyo sa pagkamatay ng tatay niyo. Nay! Ano na po? Magpahinga na po kayo. Ano naman kinalaman doon ni Dodoy? Nay, tama na po. Magpahinga na po kayo, Nay. Dodoy, makinig ka sa akin, anak ka. Huwag ka maniniwala sa kanila, ha? Hindi ka malas, anak. Naiintindihan mo ba ako? Nay! 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 Nay!
Ngayong wala na ang nag-iisang kakampi ni Dodoy, sino sa kanyang mga kapatid ang may mabuting puso na kukupkup sa kanya? Nay! Nay! Hoy, Oscar. Baka pa naman. Buro na nga ni nanay ito, hindi ka na nahiya, umiinom ka pa. Relax, Ate Shoni. Nilunod ko lang yung lungkot ko sa pagkawala ng nanay. Raulo, nalulunod ka dyan. O siya nga pala, mabuti pa pag-usapan na natin kung anong gagawin natin. Tal, wala na si nanay, no? Yung bahay, yung sa mga natirang gamit niya, kung paano hatian. Yan, si ate. Business is business. Tulad niyan, yung bahay. O sa bagay, kayo naman, ikaw binata, dalaga. Magpaparaya na ako sa inyo na yung bahay. Hindi ba kukunin si Dodoy? Ha? Eh bakit ako? Eh may pamilya na ako, no? Mas lalo naman ayoko mag-alaga dyan. Uy, bahala ka. Problema mo na yun, no? Nasa'yo yan, ikaw ang mag-alaga dyan. Ikaw, wala ka bang sasabihin dito? Eh, wala. Pagbalik ng boyfriend ko, galing Jensen. Alis na ako, magpapakasal na ako, goodbye. Tsaka ikaw naman yung lalaki, no? Hindi ko kaya mag-alaga dyan. Ganon? Iwan niyo sa akin lahat ng problema? Ha? Oscar! Baka pa nakakahiya. Eh, baka kasi hindi mo ako marinig pag tinawag kita eh. Kaya yan ang panggising ko sa'yo. Huwag ka na mag-inerte dyan. Mag-igib ka ng tubig. Ano, kuya? Maligo po? Bobo ka? Mag-igib ng tubig. Dali! Ano to? Ano to? Ano ka mo, kuya? Ang sabi ko, ano to? Yung tubig kong pinaigib niyo. Eh bakit kalahati na lang mga laman nito? Mabigat, kuya. Mabigat? Sinasayang mo yung binabayad natin sa tubig? Alam mo ba kung gaano kahirap magkapera para sa akin? Ha? Tapos ipinadidilig mo lang sa kasada? Mag-igib ka ulit! Imbes na kalinga at pagmamahal, sariling kadugupan ni Dodoy ang nananakit sa kanya. Oscar, kamusta nga pala si Ampi? Yung utol mo. Yung gagang yun. Ayun, nagpakasal na. Inantay lang mamatay nanay namin. Naglumandi na. Oh? Naunahan ka pa? Ikaw pare, kailan mo balak magpakasal? Wala akong balak magpakasal, pare. Ayoko matulad sa inyo. Bakit? Ano ba kami? Mga under, mga takot sa asawa. Di bali kung gaganda ng mga asawa niyo eh. Kaso, mga mukhang lalaki pa yung asawa niyo kaysa sa inyo eh. Kaya ako mismo, pinipili ko yung babaeng papatulang ko para pagising ko sa umaga. Hindi pangit yung sa tabi ko. Kung pangit, ay ayoko na lang magising. Di ka na talaga magigising. Kuya? Kuya! 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 Tulong! Kuya! Kuya! Wish ko lang
Kahit sinasaktan siya ng kanyang kuya Oscar, iniyakan at ikinalungkot pa rin ni Dodoy ang pagpanaw ng kapatid. At dahil wala ng ibang matutuluyan, sa kanyang ate Shoni siya mapupunta. At kung akalain na mababago na ang kanyang sitwasyon, bagong lugar pala ito ng paghihirap at pagdurusa para sa kanya. Dexter, hindi ba pwedeng sa inyo na lang tumira tong si Dodoy? Eh, kita mo naman, liit-liit na nga ng bahay ko. Ate Shoni, alam mo naman na mas masikip yung sa amin. Kung pwede nga lang, noon pa, kinuha na itong si Dodoy. Kaya lang hindi talaga pwede. Sige na nga, ako. Para may magagawa pa ako, dito natitira yan. Hoy, narinig mo, dito ka natitira. Ha? Ay, pero hindi ka bisita dito, ha? Kasi magtatrabaho ka sa bukid. Naintindihan mo? Magtatrabaho ka sa bukid, ha? Kung ang ibang mga bata ay nag-aaral, si Dodoy abala na sa pagbabanat ng buto. Ito raw kasi ang kapalit sa pagtira niya sa kanyang ate. Insan, kamusta na? Kuya, kamusta na? Ay, sorry po. Okay lang. Insan, kamusta ka na? Ano po? Kamusta ka na? Kamusta na kayo ni ate? Hindi pa rin ba siya mabait sa'yo? Parang mas sumungit pa po siya eh. Pinagtatrabaho niya po ako sa bukid. Tapos, pinagtatrabaho niya pa po ako dito sa bahay. Parang gusto ko na nga pong sumuko eh. Yan ang huwag mong sasabihin, Doy. Huwag kang susuko. Po? Huwag kang susuko. Darating ang panahon at magiging maayos din ang buhay mo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ano po? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May sorpresa ako sa'yo. Ano po yun, kuya? Inimbitahan ako sa isang birthday party. Birthday ng bata. Ipinagpaalam na kita kay ate mo. At pumayag na siya. Kaya sa linggo, sumama ka sa akin, ha? Opo, kuya! Sige. Sabi ko sa'yo, bantayan mo yung anak ko. Anong ginawa mo? Kainiwan mo mag-isa. Walang kasama yung anak ko. Ha? Kahit yan talaga. Ha? Ate Shoni, bakit? Ano, bakit? Itong batugan na to, ha? Tumakas na naman sa trabaho niya. Iniwan yung anak ko mag-isa. Nandito na pala. Nakikipag-birthday yan. Dapat mo nila gugulpihan. May nangyari sa anak ko, ha? Alam mo ba? Ha? Ka, walang silbi. Bakit napapalta mo ba yung anak ko kung sakali may nangyari doon? Dapat talaga turuan ka ng leksyon para magtanda ka, ha? Leksyon! Ha? Pagkatapos ka namin ang punit eto pa. Pinilit ni Dodoy na panatilihin ang pag-asa sa kanyang puso. Ang pag-asa na balang araw, matututunan din siyang mahalin ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa huli, sumuko rin ang kanyang katawan at puso sa matinding paghihirap at kalupitan. Nasagad na ang pasensya ni Dodoy.
Hindi na niya kaya ang matinding pananakit ng kanyang ate. Kaya nagpasya na siyang magpakalayo at mamuhay ng mag-isa. Maituturing na sugal ang pag-alis ni Dodoy dahil hindi niya sigurado ang mapapala sa kanyang pupuntahan. Pero mas pipiliin na raw niya ito kaysa sa manatili sa kalupitan ng kanyang kapatid. Kailan kaya magbabago ang kapalaran ni Dodoy? Umaasa kasi siya na matitikman naman niya ang buhay na hindi siya mamamaltrato at masasaktan. Sa paghahanap ng matutuluyan at mapagkakakitaan, isang pintuan ang magbubukas ng pagkakataon kay Dodoy. Ay, sorry, hindi kami naglinimos. Parang awa niyo na, ma'am. Kailangan ko po ng trabaho. Ang liit mo. Kaya mo ba? Mabigat at mahirap ang trabaho dito. Pasensya na po. Medyo mahina po ang pangrinig ko. Paulit na lang. Ang sabi ko, mabigat at mahirap ang trabaho dito. Hindi mo kakayanin. Kakayanin ko po. Sanay po ko sa trabaho. Taga saan ka ba? Nasaan ang pamilya mo? Ano po? Patilya? Nasa po yung Ang sabi ko, pamilya mo nasaan? Wala na po akong pamilya eh. Eh, payag ka ba na sa unang 3 buwan wala ka mo ng sweldo? Kasi gusto ko, titignan ko muna kung okay ang trabaho mo. Okay na ba sa'yo yun? Opo. Kahit po ako. Sige, masok ka na. Pamaypay. Paano mo ako, ha? Lakasan mo pa! Ano ba namang klaseng paypay ang ginagawa mo? Parang hindi ka pinakakain, ah. Nga pala. Talaga nga pala, hindi ka pa kumakain. Tutoy, pakuha nga. Ikaw, ubusin mo yan, ha? Kumuha ka pa. Marami pa yan. Ubusin natin yan. Ma'am, kailan po kaya ako sa sweldo? Alam na po ako hindi nakakakuha eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Pagsusweldohin kita, pag pwede na. Tsaka binibigyan pa kita ng pera mo paminsan-minsan, ah. Ano po yun? Pakiulit po. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana, eh. At dahil dyan, hindi ka na rin kakain. Hindi ka nga. Ay ko po! Ako! Iwas ka talaga. Anyway, sabi na ako sa'yo. Akala ni Dodoy, hindi na siya masasaktan sa tinahak na landas. Pero hindi raw naiba ang kanyang amo sa kanyang mga kapatid. Inutil ka. Walang silbi. Ha? Ang dapat talaga sa'yo, kinulpi. Ano sa bayad natin sa tubig? Dapat talaga turuan ka ng leksyon para magtanda ka. Ha? Mag-give ka ulit!
Halos lahat ng nakakasalamuhan ni Dodoy ay hindi maganda ang trato sa kanya. Pero may magsisilbing susi para matakasan na niya ang nakahahabag na sitwasyon. Salamat. Makalipas ang 4 na taon mula nang umalis si Dodoy sa kanyang amo, dito sa Quirino, General Santos City namin siya natagpuan. Nakikitira raw siya sa kanyang tiyahin. Para sa akin, yung mamuhay mag-isa, napakahirap talaga. Mahirapan ka kung saan kukuha ng makakain mo. Mahirapan ka kung saan ka tutuloy kapag wala ka ng matitirhan. Tumutulong din si Dodoy sa karinderya ng kanyang tiyahin upang hindi raw maging pabigat sa kanila. Pero hindi pa rin bumibitaw sa pangarap si Dodoy. Naniniwala kasi siya na may mahihita raw ang taong masipag at matyaga. At iba rin daw kung masabing may pinag-aralan. Kaya isa ito sa pinapangarap niya, ang makapagtapos. Ayoko pong dumating yung araw na isasatabi ko po yung pag-aaral ko. Gusto ko pong makapag-aral at makapagtapos. Ito na lang yung yaman na masasabi ko na meron po ako. Pero sa gaya niyang walang sumusuporta, mahirap daw makamit ang minimithing diploma. Kaya kesa sa mahinto, minsan na niyang pinagsabay ang pag-aaral at pagbabanat ng buto. At sa kasalukuyan, siya ay isang sales associate sa isang mall dito sa Gensan. Nag-aaral po ako sa umaga, din nagtatrabaho po ako sa gabi. Nagtatrabaho po ako ngayon sa mall bilang SA, sales associate po, then minsan stockman po. Para po may ma-income po ako, pambili ng mga dagdag requirements sa ngayong pasukan. Pero kahit saan siya mapadpad, ang kanyang palyadong pangdinig ang madalas makutya. Kasi hindi pa ako minsan nakakarinig kapag malayo yung kausap ko. And then kapag hindi nila ako marinig or hindi ko marinig yung sinasabi nila at hindi ko sila masagot, yun tinatawanan nila ako. Then sinasabihan nila akong bingi. Ulit nga po. Sinabi ba sa'yo ng doktor na kailangan mo na raw ba ng hearing aid? Hearing aid po. Opo, gusto ko po magkaroon ng hearing aid para po mas malinaw at maintindihan ko po kung ano yung sinasabi ng iba sa akin. Hindi po sapat yung kinikita ko para po makabili ng hearing aid po. Kasi yung hearing aid sa ngayon is napakamahal po. Habang nag-aayos si Dodoy, isang pakiusap ang natanggap niya mula sa kanyang boss. Loy, wala. May pakukuha pala ako sa itong karton. Loy, may pakukuha ako sa itong karton. May pahakot ako sa 2 karton doon. Nang bubuksan na ni Dodoy ang kahon, isang pamilyar na liham ang tumambad sa kanya. Basahin mo, basahin mo. Basahin mo. Dear, wish ko lang. Magandang araw po sa inyo. Ako po ay taga-subaybay po ng iyong programang Wish Ko Lang. Si Dodoy biglang napaluha sa nakita. Kasi po, masayang-masaya lang po ako kasi dininig po ng Panginoon ang dasal ko po na matulog. May labas po yung pinto ko at matulungan po ako ng wish ko lang. Oh, huminga ka muna ng malalim, Dodoy, dahil simula pa lang ito ng mga sorpresa. Isa-isa nang bumulaga kay Dodoy ang laman ng mga kahon. Una sa listahan, ang simpleng remembrance na ito para sa pagbabahagi niya ng kwento sa amin.
Isang pares ng sapatos din ang kaloob namin. Problema mo ba ang gagamiting laptop sa iyong pag-aaral? Sagot na rin namin yan. Ang matagal mo ng problema sa tenga, malulutas na sa sunod naming regalo. Hearing aid po. Kasi minsan hindi po ako nakakarinig. Kaya malaki po pasalamat ko na magkakaroon ako ng hearing aid para mas malinaw yung pandinig ko po. Parang earphone lang Subukan na nga natin, Dodoy, ang bago mong hearing aid sa magandang balitang matatanggap mo ngayon. Malugod naming inihahandog sa iyo ang gift of knowledge. Sana makatulong itong matupad ang iyong mga pangarap. Mahalaga po yung ipinagkaloob na regalo ng STI sa akin kasi po ito lang po yung kayamanang meron ako na makapagtapos ng pag-aaral at wala na pong iba. Sasikapin ko po na i-maintain ko yung grades ko para po makapagtapos ako ng pag-aaral. Kung minsan, matatagpuan natin ang malasakit at pangunawa sa ibang tao. Patunay ito na may kabutihan pa rin sa mundo na maaring pumawi sa hapdi ng ating kahapon. Ako po si Vicky Morales. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang wish ko lang. Kaya't wag na wag kang susuko.